Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ngayong tag-init, kanya-kanyang paraan ang ating mga kababayan para matakasan ang init ng panahon. Ang diskarte ng isang technician mula Pangasinan, lagyan ng water sprinkler ang kanilang bubungan. To beat the heat ngayong tag-init, ang technician mula Pangasinan na si Warren nagka-bright idea na kanyang kinabit sa kanilang bubong. Nag-start po ako mag-experiment ng mga misting dun sa roof. Nakita ko po yung sprinkler sa store. Kung saan po tumataas yung temperature ng roof, dun na po iyon yung sprinkler. Effective naman kaya ito? Nung wala pang sprinkler, ang roof temperature is 61. Pagdating po sa room temperature, minsan umaabot po ng 37, 38. Pagbukas ng roof sprinkler, from 31 to 34 lang po yung reading ng temperature sa loob ng kwarto. Sa roof naman po, from 45 hanggang 32 na po. Dumadaan to sa pump. Pero di kaya ulo naman ni Warren ang iinit nito dahil sa magiging bill nito sa kuryente at tubig. Kuya Kim, bakit madalas mainit sa Pilipinas tuwing Marso hanggang Mayo? Kuya Kim, ano na? Pagdating ng Marso hanggang Mayo, tag-init o dry season dito sa Pilipinas. Sa mga buwan kasing ito, nakatilt ang Northern Hemisphere kung saan matatagpuan ang Pilipinas patungo sa araw. Ibig sabihin no, ng Northern Hemisphere, naka-expose saan. Makakaranas tayo ng mas mahabang araw pa maiksing gabi. Magiging mainit ang Pilipinas. Wala ring monsoon sa mga panahon nito na maaaring magdulot ng mabibigat na pag-ulan at malakas na hangin. Nakaka-apekto rin sa init ng panahon sa mga buwang ito ang ridge o extension ng high pressure area at easterlies. Ang ridge of high pressure area ay isang weather system na kung tawagin din ay anti-cyclone. Ito'y kumukontra sa ulan. Ngunit ito rin ay nagdadala ng napakainit na panahon. Ang easterlies naman ang mainit na hangin na galing sa dagat Pasipiko dahil galing sa dagat, nagdadala ito ng moisture at yan naman ang sanhi ng high humidity kaya napaka-alinsangan ng panahon. Paano naman nakatulong ang kinabit na water sprinkler ni Warren sa kanilang bubong? Siyempre kapag nilagyan natin ng tubig, yung mainit na galvanized steel roof, then definitely maglo-lower yung temperature ng roof. Magta-transfer yung heat from the roof papunta dun sa tubig na galing dun sa guardian sprinkler. Siyempre yung tubig na yun, bababa siya dito sa lupa. Yun yung principle kung bakit nababawasan yung init ng roof and eventually nababawasan yung init ng loob ng bahay. At sa mga concern sa bill ng kuryente tubig ni Warren, huwag daw mag-alala. Ang tubig kasing kanyang ginagamit mula sa kanilang deep well. Habang nagpapagana naman ng mga water sprinkler, ang mismong init mula sa araw. Nagkabit kasi ito ng solar panels na siya mismo nag-install. Maliban sa pagkabit ng sprinkler sa bubong, ano pa kaya ang ibang paraan to beat the heat ngayong summer? Ayon sa Pag-asa, pwede raw tayong maglagay ng mga foam insulators sa ilalim ng ating mga bubong o ng kisame para doon ma-confine ang init at hindi dumiretso sa ating tahanan. Pwede rin daw tayong gumamit ng insulating o thermal paint na maaaring mag-improve sa thermal performance ng isang surface gaya ng bubong o pader. Pwede rin tayong maghanap ng masisilungang puno at huwag kalimutan na laging mag-hydrate. Uminom ng maraming tubig. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.